Nagmamadaling isinusuot nga ni Trixie ang kanyang helmet. Inayos niya ang delivery bag sa likod ng kanyang motorsiklo. Nasa tabi niya ang 4 na mga anak na sina Vivi, Giovanni, Gian at Kian na 4 na taong gulang na nga. Ang isa ay abala sa pag-ayos ng sapatos, ang isa ay hawak ang isang brown na paper bag at ang dalawa naman ay nagkukulitan. Mabuti na nga lamang at nagkasya sila doon dahil maliliit pa lamang sila. Huwag mo pong kalimutan yung sandwich mo, Mama. Nilagyan ko po ng cheese kasi sabi mo po yun ang paborito mo eh. Sad nga ni Vivi. Ako yung naglagay ng juice. Baka ma-dehydrate ka naman po kagaya nung isang araw. Nag-alalang sabi naman ni Gio. Napangiti na nga lamang si Trixie sa pagiging maalaga nga ng kanyang mga anak. Pinisil niya ang mga pisngi ng mga to bago sumagot. Hay, ang swerte ko talaga. Parang kayo na talaga ang nanay ko ah. Salamat mga anak ha. Hinaplos nga niya ang buhok ng quadruplets, isa-isa. Sa kalingon nga sa orasan na nakasabit sa dingding ng maliit nilang apartment. Naku, late na pala ako sa first delivery ko. Mag-behave kayo ah. Kayong 4 huwag mag-aaway. Dapat magtulungan. Opo, Mama. Magdodrawing lang po kami habang wala ka. Tsaka magbabasa ng books. Promise po hindi kami mag-aaway. Adama ni Gian at Kian. Bigyan nga niya ng mabilis na halik nga sa noo ang quadruplets bago lumabas. Nang pinaandar na nga niyang motor, narinig niya ang sabay na sigaw nga ng quadruplets mula sa bintana. Tumango si Trixie kahit medyo mabigat nga ang pakiramdam, naiiwan muli ang mga anak. Nagmamadali si Trixie papunta sa elevator ng Sandejas Hotel. Dala ang ilang kahon ng pizza. Isa ito sa mga pinakamahal na lugar na napasukan niya at dama niya ang kakaibang presyo na huwag gumawa ng gulo. Room 1205. Okay Trixie, kaya mo to. Isang delivery lang naman tapos uuwi ka na sa mga anak mo. Pero paglabas ng elevator, hindi inaasahan ni Trixie na makasalubong nga ang isang matangkad at gwapong lalaki na papunta rin sa direksyon niya. Abala nga siya sa pagtingin ng room number sa cellphone kaya hindi napansin ang paparating. Halos mabitawan nga ni Trixie ang delivery bag at ang pinakamalaking kahon ng pizza ay natapon sa mga sapatos ng lalaki. Napakurap si Trixie sa gulat habang ang lalaking natapunan ay napahinto at tumingin pababa sa nadumihang mamahaling sapatos. What the hell? Tumingala si Trixie at namilog ang mga mata nang makita ang galit na mukha ng lalaki. Oh my gosh, pasensya na po, hindi ko sinasadya. Hindi mo sinasadya? Nagde-deliver ka ng pizza at hindi mo man lang tinignan kung saan ka pupunta. Alam mo ba kung magkano tong sapatos ko ha? Natatarantang pinulot nga ni Trixie ang kahon ng pizza at nilinisan na nga lamang ang sapatos ng lalaki gamit ang tissue mula sa kanyang bulsa. Sorry po talaga. Aayusin ko po to, promise. Linisin ko rin po yung sapatos nyo. Tumikhim si Galvin dahil sa pagkairita. Wag na. Baka lalo mo pang masira. Tumingin siya kay Trixie mula ulo hanggang paa. Kailangan mo bang magmadali ng ganito para makabangga ng tao? Pasensya na po talaga sir. Late na kasi ako sa delivery at may 4 na anak pa po kong iniwan sa bahay kaya medyo nagkakandarapan na po ako. Hindi inaasahan ni Trixie ang biglang nagbago nga ang ekspresyon ng lalaki. Parang may naalala nga ito ngunit agad ding nawala ang emosyon sa muka. Room 1205 ka ba? Nagulat nga si Trixie nang marinig yun. Oo sir, dun po ang ibibigay kong order. Napabuntong hininga na nga lamang ang lalaki at tumikhim. Agad niyang kinuha ang cellphone mula sa bulsa at tumingin sa screen bago muling ibinalik ang tingin kay Trixie. Ako ang umorder. Calvin Sandejas. Napakurap si Trixie at parang familiar ang pangalan, pero hindi niya matandaan kung saan nga niya ito narinig. Pasensya na po ulit sir hindi ko naman po sinasadya Narinig ko na yan kanina pa. Napakagatlabi na nga lamang si Trixie
sa tono ng lalaki. Pero pinakalma niya ang sarili. Kailangan tapusin niya ang delivery at makaalis na nga kaagad. Narito po ang order niyo, sir. Sana okay pa kahit na medyo nagkaroon ng aksidente. Tinitigan nga ni Galvin ang kahon bago ito kinuha. Ang isang sulok ng kahon ay halatang naapektuhan pero tahimik niyang binaliwala yun. Nagde-deliver ka ba araw-araw? Nagulat si Trixie sa tanong pero mabilis nga siyang tumango. Opo sir, kailangan pong magtrabaho para sa mga anak ko. Lalo na't mag-isa lang po akong bumubuhay sa 4 na chikiting na yon. Napansin ni Trixie ang pagliit nga ng mga mata ni Galvin habang tinitigan siya ng mabuti. Parang may hinahanap na sagot sa kanya. Ilang segundo itong nanahimik bago magsalita muli. Mukhang hindi madali ang buhay mo. Pero sa susunod mag-ingat ka. Hindi lahat ng tao ay kasing pasensyoso ko. Napangiwi si Trixie sa sinabi nito. Pasensyoso ba to? Gusto niyang sumagot pero pinigilan niya ang makasabi ng hindi maganda. Opo sir. Salamat po at pasensyoso kayo. Muling sinulya pa ni Galvin ang sapatos niyang may bakas pa rin ng pizza pero imbes na magalit nga ulit, bigla itong tumalikod. Sa susunod na mangyari siguraduhin mong alam mo kung sinong nababangga mo. At tuluyang pumasok nga ito sa kwarto. Iniwang nakatayo si Trixie sa hallway. Yabang naman. Pasensyoso daw. Sa loob nga ng room 1205, may isang grandeng party na nagaganap. Ang mga bisita ay puro mga kilalang negosyante, mga VIPs at mga matataas na opisyal. Pumasok si Galvin sa kwarto nang hindi mapigilan ang pagsimangot. Ang pizza stain at amoy na dala nga nito mula sa kanyang sapatos ay hindi nakalampas sa ilong ng mga taong nasa loob ng kwarto. Sir Galvin, narito na po pala kayo. Hinaantay na kayo ni Mr. Montemayor para sa speech niyo. Ani nga ng kanyang sekretarya. Ngunit bago pa nga siya makalapit kay Mr. Montemayor, isang babae sa pulang cocktail dress ang tumingin sa kanya mula ulo hanggang paa. Sabay taas pa nga nito ng kilay. Excuse me? Ikaw bang caterer? Bakit hindi mo inayos ang sapatos mo? Nakaka-turn off ang amoy. Napatigil si Galvin at ang mga tao sa paligid ay napatingin sa kanila. Ang iba na mga bisita ay napatawa at ang ilan naman nagbulungan. I'm sorry, ano daw? Siyempre ikaw yung caterer, di ba? Dahil sa sapatos mo, obvious naman na may nangyaring sablay sa kusina. At bakit mo pasuot ang sapatos mo na mismong andito sa party? Dapat naka-uniform ka. Nagtawanan ng ilang bisita habang ang mga staff sa paligid ay halatang naiilang. Si Galvin naman ay pilit na pinipigilan na magalit sa babae. Hindi ako caterer. Then who are you? Bakit ka may pizza? Tumikim si Mr. Montemayor, lumapit sa gitna ng eksena at nilapag nga ang baso ng champagne. Let me clear this up for everyone. He is not the caterer. He is Galvin Sandejas, the owner of this hotel and our host for tonight. Biglang natahimik nga ang kwarto. Ang babae sa pulang damit ay nanlaki, ang mga mata at halos hindi makapaniwala. Oh my gosh, I'm so sorry Mr. Sandejas. I didn't mean. Pasensyoso daw ako, sabi nila. Dahil nga sa sinabi niya lalong nawala sa sarili ang babae at halos magtago nga sa hiya. Ang ibang bisita naman ay pinipigilang matawa sa nangyari. Naglakad palayo si Galvin patungo sa podium para sa kanyang speech. Binubulungan siya ni Mr. Montemayor nang sinabayan nga siya nito ng lakad. Galvin naman kasi, bakit nga ba may pizza ang sapatos mo? Napabuntong hininga si Galvin, sabay sagot nga ng pabiro pero may halong inis. Mahabang kwento, pero may kinalaman to sa isang delivery rider na may 4 na anak. Sounds like an interesting story. Oh, it is. And I have a feeling this isn't the last time I will hear from her. Matapos ang insidente, nagmamadaling umalis nga si Trixie para tapusin ang delivery.
Hindi lang kasi ang may-ari ng hotel ang customer niya sa araw na yun. Ilang mga guests din ang nandoon at nagpa-deliver. Ngunit sa pagmamadali, hindi niya namalayang tumapon ng natirang sauce mula sa isang kahon ng pizza sa kanyang delivery bag. Dahil dito nang makarating nga siya sa parking area para sumakay sa kanyang motor, nadulas siya sa basa at malapot na sauce na tumapon nga sa sahig. Sa kasamaang palad papalapit din si Galvin sa parehong lugar. Diyos ko po, ang malas naman. Napatigil si Galvin nang makita nga siyang natumba at ang masaklap pa ay natapunan pa rin ng laylayan ng mamahaling pantalon niya ng sauce. Are you really serious? Ikaw na naman? Ano bang problema mo, miss? Sinisira mo ang araw ko. Tumayo si Trixie sa inuupuan nga at pinunasan nga ang sarili. Halata ang frustration sa kanyang mukha nang sinagot nga niya ito. Ako ang may problema? Eh ikaw nga itong parating nasa maling lugar sa maling oras eh. Hindi ko naman sinasadya. At hindi ko rin ginusto na mangyari ito. Hindi mo sinasadya? Twice na to. 2 beses mo akong dinamay sa kalat mo. Alam mo ba kung gaano kamahal tong pantalon na to, ha? Oo, alam ko. Paulit-ulit mong sinasabi na mamahalin lahat ng suot mo. Pero sir, tao din ako, hindi robot. Hindi ko gustong malasan ngayong araw, okay? Alam mo ba kung gaano kahirap kumayod bilang delivery rider? At babae pa ako. Palibhasa hindi mo kasi nararanasan eh. Natigilan nga si Galvin sa sagot ni Trixie. Ang galit sa mukha niya ay napalitan ng bahagyang pagtataka. Kahit na, you are still being unprofessional. I should have reported you. Dahil hindi ito dapat nangyayari sa hotel ko. Alam mo ba kung anong nangyari sa akin kanina? Napahiya din ako ng dahil sa nagawa mo. Sige sir, i-report mo na lang ako. Ibig sabihin mawawalan ako ng trabaho at mas lalong walang makakain ng mga anak ko. Pero alam mo ba? Hindi lahat ng tao kasing privilege mo. Hindi lahat ng tao may pambili ng mamahaling sapatos o damit na kagaya mo. Kami, kahit ilang beses madapa, tatayo pa rin kasi kailangan naming mabuhay. Lalo pang dumami ang mga tao sa paligid na nanonood nga sa kanilang sagutan. Ang ilang hotel staff ay nagmamadaling maglinis ng natapon pero tahimik na nakikinig sa palitan nga ng salita ng dalawa. I get it, miss. Pero wag mong ibunton sa akin ang problema mo. Alam mo sir, sana lang makita mo ang hirap ng ibang tao. Hindi lahat ng bagay umiikot sa sapatos at pantalon lang. Huminga ng malalim si Trixie. Kinuha nga ang insulated bag niya at tumalikod na nga kay Galvin. Paalis na nga sana siya nang marinig niyang muling tumikhim ang lalaki. Wait, sandali. Huminto si Trixie pero hindi lumingon. Ano? Huwag mo nang i-report ang pizza na natapon. Ako nang magbabayad sa order. Salamat. Sana naman ganyan ka na lang kanina. Iniwan niya si Galvin na nakatayo pa rin sa parking area. Hindi niya alam na ang araw na yun ay magiging simula pala ng mas malaking pagbabago sa buhay niya. 2 araw matapos ang insidente sa Sandejas Hotel, hindi akalain ni Trixie na magkakaroon pa nga ng panibagong encounter kay Galvin. Nasa playground ang quadruplets at naglalaro habang siya naman ay nag-aayos ng bagong delivery order. Miss Trixie, ikaw pala ulit. Napalingon si Trixie at agad nga siyang napaatras nang makita si Galvin na nakasuot ng casual na polo shirt at jeans. Malayo nga sa usual na formal suit nito. Ano na naman ang ginagawa niyo rito, sir? Sinusundan niyo po ba ako? Relax. May ini-order ako sa pizza company niyo kahapon. And guess who got the wrong address? Ako. Bago pa man nakasagot si Trixie, biglang lumapit nga ang quadruplets niyang anak. Mommy, sino po siya? Kaibigan niyo po? Biglang natigilan si Galvin nang makita ang quadruplets na parehong kumapit nga sa laylayan ng damit ni Trixie. Ang cute ng apat. Napakunot noo siya habang tinitignan ang apat, lalo na ang maliliit na batang lalaki.
dahil parang familiar ang mukha nila. Ah, mga anak mo? Oo, sina Vivi, Gio, Kian tsaka Gian. Hindi niya masyadong pinansin ang sinabi ni Trixie. Napansin niya ang batang lalaki na mukhang familiar. May hawig, pero agad nga niyang inalis ang ideya sa isip niya. Tito, mayaman ka po ba? Mukhang gold po yung relo nyo kasi. May ganyan din po si mama dati kaso ninakaw po. Sad nga ni Gian at sinipat nga ang relo ni Galvin. Lumuhod naman si Galvin para makausap sila ng mas maayos. Well, mayaman ba? Siguro. Wow, pwede po bang bumili po ng pizza? Kasi lagi po kaming binibilihan ni mama kapag may extra po siyang pera eh. Sad naman ni Vivi. Pizza baka mo, paborito niyo ba? Opo, pero sabi po ni mami hindi po pwedeng palaging kumain ng pizza kasi kapos daw po sa budget eh. Si Kia naman ang nagsalita. Naku, pasensya na po sir ah. Nakakahiya. No worries, Trixie. Alam mo, hindi naman ako ganun kasamang tao kagaya ng inaakala mo sa akin. Bigla siyang tumayo at ngumiti. Treat ko. Total parang ako naman ang dahilan kung bakit nagkakagulo tayo nitong mga nakaraang araw. Wala nang magawa pa si Trixie dahil masyadong excited ang mga anak niya para hindi pumayag. Nasa isang pizza restaurant na nga sila. Nagsimula namang kumain nga at kausapin ni Galvin si Trixie tungkol sa negosyo. Pero halatang nahihirapan nga siyang magsimula ng isang normal na usapan. So, matagal ka na bang nagde-deliver ng pizza? 3 years na rin sir, kailangan eh. May tatay ba ang mga bata? I mean, kasama niyo ba? Nabingi bigla ang espasyo. Nagtagpo ang mga mata nila at napansin ni Galvin ang bahagyang pagbago ng ekspresyon ni Trixie. Single mom ako. Biglang naging awkward nga ang pakiramdam ni Galvin. Muntik na nga siyang nagsorry, pero bago pa man siya makapagsalita biglang tumakbo ang quadruplets. Pabalik nga sa mesa. Tito, sabi po ng waiter may mascot daw po sila. Pwede daw kami mag-picture. Singit naman ng mga bata. Sabay-sabi naman ni Galvin. Sige, go kayo. Napansin ni Galvin ang waiter na may bitbit na malaking pizza tray. Agad siyang tumayo para tulungan ito, pero dahil siguro sa pagmamadali niya, nabunggo nga niya ang waiter at tuluyang natapon ng malaking pizza papunta sa ulo ng mascot. Hala, Sir Sandejas! Nagkagulo ang lahat sa loob ng restaurant. Napakamot na nga lamang ng ulo ang manager ng resto dahil sa nangyari. Sir, okay lang po ba kayo? Pasensya na po. Hinging patawad nga nito. Ako dapat ang mag-sorry. Ako ang nakabunggo. Kinuha niya ang panyo mula sa bulsa at sinubukang linisin ang tumutulong pizza sauce sa ulo ng mascot. Ngunit lalo itong nagkalat at ang mga tao sa paligid ay nagsimula ng magtawanan sa hindi inaasahang eksena. Okay lang po, baka kailangan ko na lang pong magpalit ng costume. Ani nga nito. Sir Sandejas, baka gusto niyong umupo na lang at hayaang sila po ang magayos. Hindi, nakakahiya naman ako nang magbabayad para sa nasira. Naku, hindi na po kailangan sir. Aksidente lang naman eh. Sagot nga ng manager na nakarinig nga sa usapan nila. Ngunit mabilis na inilabas nga ni Calvin ang wallet niya at iniabot ang isang bundle ng bills sa manager. Tanggapin niyo na. Para sa abala at dagdagan niyo na ang dessert para sa mga bata. Ngumiti ang manager at nagpasalamat bago umalis para ayusin ang sitwasyon. Samantala napapailing na nga lamang si Trixie habang pinapanood ang kambal. Natuwang-tuwa pa rin sa mascot na mukhang nagkaproblema na nga sa araw na yon. Mukhang hindi ko na talaga forte ang public spaces. O baka lang masyado kang clumsy, saad naman ni Trixie kay Galvin. Napangiti si Galvin sa biro ni Trixie. Mukhang nagiging mas palagi na nga ang loob nito. Pwede rin, pero kahit na, mukhang sulit naman eh. Mukhang napalapit ka agad ang loob ng mga bata sa inyo, Sir Sandejas Hindi ko nga rin alam kung bakit eh. Siguro magaling lang ako makipag-usap sa mga bata. O baka sobrang charming ko lang. Charming? Sure ka dyan, sir? Ang sagot niya
ay inirapan na nga lamang ni Galvin. Pero Trixie, curious lang ako. Hindi mo ba naisipang maghanap ng ibang trabaho? Something na hindi ganito kahirap. Napabuntong hininga si Trixie bago sumagot. Siyempre naisip ko na rin. Pero sa totoo lang, mahirap makahanap ng trabaho na flexible ang oras at kaya kong isabay ang pag-aalaga sa quadruplets. At kahit mahirap, mahal ko rin naman itong ginagawa ko eh. Pagkukwento naman ni Trixie. I see. Pero parang unfair naman yata sa'yo. Parang ikaw ang gumagawa ng lahat ng bigat eh. Ganyan talaga ang buhay, Sir Sandehas. Hindi lahat ng tao kasing swerte mo. Hindi agad nakasagot si Galvin. Ramdam niya ang lalim ng salitang binitawan ni Trixie. Bago pa man siya makapag-isip ng sagot, lumapit ang waiter at nagabot nga ng libreng dessert para sa quadruplets. Wow, ice cream, Mommy! Tuwang-tuwa nga nasabi ni Vivi. Sige na, ubusin niyo na yan habang malamig pa. Magpapasalamat kayo kay Tito Galvin ha. Nag-thank you nga ang mga bata. Wala nga naman, basta mag-enjoy kayo. Habang kumakain ng mga bata, tahimik na nag-usap sina Trixie at Galvin. Trixie, alam mo, mukhang masyado kitang na-judge nung una tayong nagkita. Mukha nga sir, pero okay na yun. At least ngayon parang tao ka na ulit kausap. Napangiti si Galvin. Well, thank you I guess. Pero seriously, gusto kitang tulungan. If ever you need something like support for the kids or even a better opportunity, sabihin mo lang. Hindi ko po kailangan ng tulong sir. Nakakaraos naman po kami kahit papaano. Alam kong kaya mo. Pero minsan, okay lang tumanggap ng tulong. Hindi naman ibig sabihin nun na mahina ka. Napatingin si Trixie sa mga bata na masayang kumakain ng dessert. Gusto niyang maniwala sa mga sinasabi ni Galvin, pero may bahagi sa puso niya na nagdududa. Tinignan lang siya ng babae at nagpasalamat. Tumango naman si Galvin nang matapos ang pagkain, inihatid niya sina Trixie at ang quadruplets hanggang sa motor nito. Ingat kayo at mga bata, huwag kayong pasaway sa mami niyo ha. Promise po, Tito! Sagot pa nga ng 4 na bata. Habang pinapanood nga ni Galvin ang pag-alis nila, hindi niya maiwasang mapaisip. May kung anong kumirot nga sa kanyang damdamin habang iniisip nga ang mga musmus na bata. Lalo na nga, sina Gio. May familiar na koneksyon na hindi niya maipaliwanag. Bakit parang may kakaiba? Hindi niya alam na sa kabila ng lahat ng nangyari, ang simpleng araw na to ay simula ng mas malaking pagbabago sa kanilang buhay. Isang pagbabagong hindi niya kailanman inaasahan. Pagka-uwi nila sa bahay, nag-usap nga ang mga bata habang naghuhugas ng kamay. Mama, gusto po namin si Tito Galvin, ang bait-bait po niya. Sad nila Gio nga at Vivi. Oo nga po sana po makita natin siya ulit. Sagot naman nila Kian. Napangiti si Trixie habang pinapanood ang mga anak niya. Kahit na maraming nangyari sa araw na yun, masaya siyang makita silang masaya. Ngunit sa likod ng isip niya, hindi niya maiwasang mag-alala. Ano kayang dahilan ni Calvin para biglaang maging mabait? 2 linggo ang lumipas, nagda-deliver ulit ng pizza si Trixie sa isang high-rise condo nang bigla siyang pinigilan ng receptionist sa lobby. Ma'am Trixie, may nag-request po na ihatid mo daw po ito sa penthouse. Sabi nga ng receptionist. Tinignan niya ang papel at nanlaki ang mga mata niya nang mabasa nga ang pangalan. Galvin Sandehas. Bulong niya sa kanyang sarili. Pagdating niya sa penthouse, bumukas ang pinto at naroon nga si Galvin, nabala sa laptop nito. Napatingin ito sa kanya at ngumiti. Nandito ka na pala. Sakto ang timing mo. Sabi nga ni Galvin na parang hindi siya delivery rider na nagdala lang ng pizza. Pasok ka muna. Sir Sandehas. Galvin pala. Hindi ko pwedeng iwan ng trabaho ko baka pagalitan ako. Don't worry. Akong bahala, kakausapin ko ang boss mo. Maupo ka na muna. Wala nang nagawa pa si Trixie, kundi umupo habang sinusundan nga ng mata ang mga mamahaling kagamitan sa paligid.
Hindi niya alam kung bakit tila lagi nga siyang nadadala ni Galvin sa sitwasyon kung saan hindi niya alam ang gagawin. Pagbalik nga ni Galvin, may dala itong 2 baso ng juice. Relax. Gusto ko lang sanang makilala ka ng mas mabuti. At bakit naman? Nagtatakang tanong ni Trixie. Ngumiti si Galvin, ngunit seryoso ang tingin niya. Hindi ko alam kung bakit, pero parang gusto ko lang malaman ang kwento mo. Parang ang dami mong pinagdaanan na hindi ko maiwasang hangaan. Hindi nakasagot si Trixie. Sa unang pagkakataon naramdaman niyang may taong tunay na interesadong makinig sa kanya. Pero tama bang hayaan niyang si Galvin ang taong yun? Biglang napatingin ito sa leg niya. Bahagyang natatakpan nga ng buhok ni Trixie ang isang birthmark na malapit nga sa batok. Ngunit ang bahagyang igalaw nga niya ang ulo. Tumambad dito. Natigilan si Galvin. Yung birthmark, parang familiar. Napaisip nga siya. Bumalik sa alaala niya ang gabing nasa isang event nga siya sa Cebu, mahigit 5 taon na ang nakakalipas. Isang babae na hindi nga niya masyadong maalala ang mukha. Ang nakasama nga niya ng gabing yun. Ang tanging natatandaan lamang niya ay ang birthmark sa leeg nito, pero parang imposible. Trixie, napansin niyang matagal na nga siyang nakatitig rito kaya bumalik siya sa realidad. Sorry, nawalan ako ng focus. May birthmark ka pala sa leg mo? Nagulat nga si Trixie at hinawakan ng leeg niya. Oo, matagal na to. Bakit may problema ba? Nagulat nga si Trixie nang hinawakan nga nitong leeg niya. Wala naman. Mabilis na sagot na nga lamang ni Galvin. Sabay sabing familiar lang. Parang may nakita lang akong ganyan dati. Baka kung saan lang. Ang dami namang taong may ganito sa mundo Anyway, tungkol sa sinabi ko kanina, gusto ko lang talagang makilala ng mas mabuti ikaw. Tingin ko, you are a strong woman. Raising 4 kids on your own, hindi biro yun. Ganyan talaga kapag kailangan. Wala ka namang ibang choice kundi tumayo para sa mga anak mo, di ba? Gusto niyang itanong kung sino ang ama ng quadruplets, pero alam niyang hindi yun ang tamang panahon. Napabuntong hininga na nga lamang siya at nagpa siya. Alam mo, Trixie, kung may kailangan ka kahit ano, huwag kang mahihiyang lumapit sa akin. Hindi lang dahil gusto kong tumulong pero parang nararamdaman ko may connection tayo. Napakulot nga ng noo si Trixie. Connection? Paano mo naman nasabi yan? Ngumiti si Galvin ngunit hindi na nga sumagot. Tumayo siya at kinuha nga ang pizza box na dinala ni Trixie. Para sa'yo nga pala to. Napailing na nga lamang si Trixie at tumayo na rin. Salamat ulit sa Diyos to ginagawa. Sana lang hindi mo ako pinaglalaroan. Never. Seryosong sagot naman ni Galvin at tumingin ng diretso sa babae. Hindi ko kayang gawin yun sa'yo. Hindi may iwasan ni Galvin na mag-isip tungkol kay Trixie. Lagi na nga siyang distracted sa trabaho at tuwing may makikita nga siyang delivery rider mula sa parehong kumpanya. Hindi maiwasang bumalik ang alaala niya kay Trixie. Ang pagiging straightforward nito, ang kakulitan ng mga anak nito, at higit sa lahat ang marka sa leeg nito na pamilyar sa kanya. Sir Galvin, are you alright? Parang hindi ka nakikinig sa report ko. Tanong ng kanyang sekretarya nang huminto nga ito sa pagsasalita. Sorry. Ano ulit yung sinabi mo? Mukhang malalim ang iniisip niyo, sir Something or someone bothering you? Bahagyang napasimangot nga si Galvin at tumiwas. It's nothing. Balik ka na sa report. Pero habang nagsasalita si Naomi, bumalik na naman sa isipan ni Galvin ang marka sa leeg ni Trixie. Hindi yun ordinaryong birthmark. Hugis crescent mo nito na malapit sa collarbone. Ang parehong markang nakita niya. Ilang taon na ang nakalipas mula sa isang babaeng nagkaroon ng one-night stand kasama siya. Nakaupo si Galvin sa lounge ng hotel kasama ang matalik niyang kaibigang si Aiden na kilala rin bilang isang walking encyclopedia ng high society. Bro, may tanong ako.
Wow, seryoso to Ano yan? Business o babae na naman? Sagot pa nga ni Aiden. Pwedeng both? Naalala mo ba yung babaeng sinasabi ko sa'yo years ago? The one night stand? Of course. Paano ko makakalimutan yun? Yes, siya. You said, she was from a rich family, right? May alam ka pa ba tungkol sa kanya? Oo naman. Hindi mo ba naalala? She's the daughter of Altamirano family. Old money, crazy rich, and super social. The last time I checked, she's married to some businessman from Spain. Wait, married na siya? At talaga bang super rich? Sigurado ka? Calvin, hindi ka talaga makikinig, no? That woman is leagues away from the delivery girl you are describing. Trust me, hindi siya yun. Yung babaeng Altamirano? Sophisticated, wild, and absolutely not the type na naghahatid ng pizza. Napabuntong hininga na nga lamang si Calvin at napahawak sa noo. I thought so. Pero ewan ko ba bro? Ang weird lang kasi. Parang ang daming familiar sa kanya. Maybe you just find her interesting. You are imagining things. Alam mo Calvin, hindi lahat ng babae may connection sa nakaraan mo. Bagaman napanatag nga ng bahagya ang isip ni Calvin, hindi niya maiwasang makaramdam ng kakaibang pag-aalinlangan. Kahit anong sabihin ni Aiden, may parte sa kanya na nagsasabing hindi ito simpleng coincidence. Samantala ng pagbalik na nga sana ni Trixie sa lobby upang magpahinga, nagkataong nasalubong nga niya si Calvin. Trixie, napapadalas yata ang pagpunta mo dito Hindi naman sa gusto ko sir. Trabaho lang talaga. Tinignan muli ni Calvin si Trixie. Ang simpleng pananamit nito, ang maayos ngunit pagod na itsura, at ang pagiging hands-on na nanay. Kung ikukumpara sa babae sa kanyang alaala, sobrang magkaiba sila. Ang babaeng yun ay confident, sanay sa high society, si Trixie naman ay practical, simple, at mas inaalala ang mga anak kaysa sa sarili. Kasalukuyang nakaupo si Trixie sa pag-iinan, kasamang kambal. Pinipilit niyang pinapakitang wala nga siyang problema ngunit ramdam ng mga batang lungkot sa kanyang mga mata. Kaninang umaga lamang, tinanggal siya sa trabaho bilang food delivery rider dahil lang sa reklamo ng isang customer na walang iba, kundi ang identical niyang kambal. Alam naman niyang malaki ang insecurity ng kanyang kambal, pero hindi niya akalaing hahanapin siya nito at guguluhin muli. Mama, okay ka lang po ba? Tanong nga ni Gio habang nilalaro ang kanin. Gamit ang tinidor, halatang nag-aalala ang bata. Oo naman anak, bakit naman hindi? Pilit na sinagot nga ni Trixie sabay ngiti na hindi naman umabot sa mga mata. Pero mama parang malungkot ka Dagdag pa nga ni Vivi. May nangyari po ba kanina? Napahinga na nga lamang ng malalim si Trixie at ngumiti ng bahagya. Ayaw niyang makita ng mga anak niya na nahihirapan siya. Pero alam niyang hindi rin niya sila maaaring lokohin. Kaninang umaga tinanggal na si mama sa trabaho. Pag-amin nga niya. Tinanggal ka po? Bakit po? Gulat na sabi naman ng quadruplets. Hindi ko rin alam mga anak Siguro, hindi na nila kailangan si mommy pero okay lang yan. Maghahanap ulit tayo ng ibang trabaho. Tahimik na napatingin ang kambal sa isa't isa. Kita nga sa kanilang muka ang pagkabahala pero mas pinili nilang huwag magsalita. Sa halip sabay nga silang tumayo at yumakap nga sa kanilang ina. Kaya mo po yan mama, magiging okay din po ang lahat. Sabi nga ni Gio at mas lalong hinigpitan ng yakap. Naluha si Trixie. Hinaplos niya ang ulo ng kambal at niyakap sila ng mahigpit. Salamat mga anak Ang swerte ko talaga na kayo ang buhay ko. Sa kabilang dako naman, napansin ni Calvin ang ulat nga mula sa kanyang HR team tungkol nga sa isang fast food delivery rider na tinanggal dahil sa reklamo nga ni Althea Altamirano. Hindi niya maiwasang mabasa ang pangalan, Trixie Alvarez. At dumagdag pa ang isang isyu kung saan bahagi raw si Trixie sa financial issues
ng pinagtatrabahuan nito. Wait, Altamirano? Tumayo siya at mabilis na kinuha ang kanyang telepono. Kailangan niyang makausap si Althea. May mga bagay na kailangan linawin. At sa unang pagkakataon gusto niyang tumulong sa babaeng tila pilit na inaapakapakan ng mundo. Sa isang private lounge ng Altamirano Tower, naghihintay nga sa Galvin, hawak ang tasa ng kape. Sa wakas, makakaharap na nga niya si Althea Altamirano. Ang babaeng matagal na nga niyang inakala na nakasama niya nung gabing yun. Pero bakit tila hindi siya mapakali? Ang ideya na si Trixie at Althea ay maaaring magkaibang tao ay nagsimulang bumuo sa kanyang isipan. Maya-maya pa, pumasok nga si Althea sa lounge, suot ang mamahaling damit na bumagay dito. Lumapit nga ito na mayayabang sa kilos. Mr. Galvin Sandejas, sabi ni Althea, sumayo po sa harap niya. Bihira akong maglaan ng oras sa mga ganito. So ano ba ang gusto mong pag-usapan? Nagulat nga si Galvin nang makita ang malapitan na mukha ni Althea. Identical sila ni Trixie mula sa hugis ng mukha, kulay ng mata hanggang sa paraan ng pagngiti. Ngunit may isang bagay na agad niyang napansin. Magkaiba sila ng paraan ng pagsasalita at kilos na agad niyang malalaman ang kaibahan. Miss Altamirano, gusto kong linawin ang isang bagay. May nakilala akong babae na kamukhang kamukha mo. Bahagyang tumawa si Althea nang may halong yabang. Marami bang nagsasabing kahawig ako ng kung sino? Well, I can't blame them. Perfection is hard to ignore. Hindi sumagot nga si Galvin. Sa halip, tinitigan nga niya ang leeg ni Althea. Hinahanap ang crescent moon-shaped birthmark na nakita niya kay Trixie, ngunit wala. Kahit na anong marka. Napakunot ang noon niya at mas lalong tumibay ang hinala niyang si Trixie ang babaeng nakilala niya nung gabing yun. Hindi si Althea. May problema ba? Bakit mo ko tinititigan? Naiiritang tanong pa nga ng babae. Wala. Gusto ko lang linawin ang tungkol sa reklamo mo laban sa isa sa mga driver na tinanggal sa trabaho. Napairap si Althea. Oh, that woman? She deserved it. Imagine delivering late. At saka, ang attitude niya, hindi bagay sa trabaho niya, and also I heard she's involved with some financial issues. What an naive woman. Late ba talaga siya? O baka naman hinanapan mo ng butas dahil hindi siya nagustuhan ng ugali mo? Balik ni Galvin. Excuse me? Taas kilay na sagot naman ni Althea. Are you seriously questioning me? Do you even know who you are talking to? Alam ko kung sino ka. Tugon ni Galvin at tinitigan nga ito ng diretsyo. Pero mukhang mas kilala ko ang sarili mong insecurity kesa sa'yo. Namula sa Althea sa galit. How dare you? Tumayo si Galvin. Thank you for your time, Miss Altamirano. Pero mukhang napatunayan ko na ang sarili kong hinala. At nang makalabas na nga siya ng building, napailing si Galvin. Wala siyang duda. Si Trixie ang babaeng nakilala niya noon. Pero ngayon, kailangan niyang malaman ng totoo. Sino ba talaga si Trixie? At bakit parang pilit nga nitong itinatago ang lahat? Dumaan ang ilang araw, nagasikaso ng ilang papeles si Galvin nang dumating nga ang kanyang sekretarya. Sir, here are the reports you requested. Also, you mentioned na gusto niyong mag-hire ng temporary assistant while I'm on leave. Napatingin si Galvin sa ulat at naalalang tungkol sa pag-leave nito sa susunod na linggo. Sa halip na mag-hire ng ibang tao mula sa HR, biglang sumagi sa isip niya si Trixie. Yes, about that. Hindi na kailangan magpa-process ng HR. May papatawag akong tao. I will handle it myself. Pagod na umuwi nga si Trixie mula sa panibagong araw ng pag-a-apply sa kung saan-saan. Hindi siya tanggapin ng ibang trabaho dahil wala daw sapat na credentials at maraming nagsasabing hindi siya fit bilang single mom na may 4 na anak. Umiiyak na nga lamang si Trixie habang niyayakap ang kanyang mga anak nang biglang may kumatok nga sa pintuan. Pagbukas niya, bumungad nga ang driver ni Galvin dala ang isang sobre. Miss Trixie Alvarez?
Opo, bakit po? Inabot nga ng driver ang sobre. Nag-aalangan si Trixie pero binuksan niya at binasa nga ang laman. Sa loob ay may liham mula kay Galvin. Isang sulat na inaalok nga siya nito ng trabaho sa kumpanya ng lalaki. Nanlaki yung mga mata ni Trixie na sa nabasa. Bakit niya ako gustong tulungan? Pumasok si Trixie sa opisina ni Galvin kinabukasan. Kinakabahan siya habang nakasuot ng maayos na simpleng blouse at slacks. Nagulat siya sa laki ng opisina ni Galvin. Halos kasing laki ito ng buong apartment niya. Nang makita siya ni Galvin, ngumiti ito at tumayo nga mula sa desk. Trixie, glad you came. Sir Galvin, sigurado po ba kayo na gusto niyo po akong kunin? Hindi po ako sanay sa ganitong trabaho eh. Trixie, you are hardworking, resourceful, and honest. I don't need someone who knows everything. I need someone I can trust. Nagulat si Trixie sa sinabi nito. Ngunit hindi niya ito nagawang tanggihan. Napangiti siya kahit may pagalangan. Salamat po sir. Gagawin ko po ang lahat ng makakaya ko. Hindi nakaligtas kay Galvin ang pagiging masipag at maasikaso ni Trixie, lalo na ang kakaibang paghahalaga nga nito sa lahat ng detalye gaya ng pag-asikaso, ng schedules at pagsigurong maayos ang lahat. Isang tahimik na tanghaling yun. Abala si Trixie sa pag-ayos ng schedule ni Calvin. Sa opisina nang mapansin ng binata ang tila malalim na pag-iisip nito. Lumapit si Galvin. May hawak na tasa ng kape at naupo sa tabi ng mesa ni Trixie. Parang malalim ang iniisip mo ah. Bungad pa nga nito. Napatingin si Trixie rito at bahagyang umiti. Wala pa, nag-iisip lang ng mga bagay-bagay. Hindi mo kailangan tawagin akong sir. Dito sa opisina, Galvin lang ay tawag mo sa akin. Sabi nga ng lalaki habang nakangisi. Mukha bang masungit akong boss? Napatawa nga ng bahagya si Trixie. Sige po, Galvin. Pero sanay na kasi ako maging formal eh. At saka, nasa trabaho pa rin naman po tayo. Nakangiting saad na nga lamang ni Trixie. Tumango si Galvin. It's okay. I don't mind. Pero kung may problema ka, huwag kang mahihiyang magsabi. Gusto ko lang siguraduhin na maayos ang kalagayan mo. Tahimik na tumango si Trixie. Ngunit napansin nga ni Galvin ang pag-aalangan nito. Hindi siya nakapagpigil at nagtanong. Trixie, kung ayos lang gusto kong malaman. Kamusta ka sa personal? Alam kong mahirap maging single mom lalo na sa 4 na bata. Anong nangyari sa ama nila? Biglang tumigil nga si Trixie sa ginagawa. Hindi niya inasahan ang tanong na yun. Nanatili siyang tahimik saglit bago dahan-dahang nagsalita. Hindi ko po alam. Malumani na sagot na nga lamang niya. Nagulat nga si Galvin. Anong ibig mong sabihin? May nangyari po noon eh. Isang gabi sa isang party. Hindi ko masyadong naalala ang detalye kasi lasing ako. Pagkatapos ng gabing yun, nalaman ko na lang na buntis ako. Simula noon, hindi ko na nalaman kung sino nga man nila. Halatang nanlamig nga si Galvin sa narinig. Sa mga salitang yun, parang nagliwanag na nga ang lahat sa kanyang isipan. Ang gabing hindi niya makakalimutan. Ang gabing may nakilala nga siyang babaeng tila hinahanap nga niya ng matagal. Yun pala'y walang iba si Trixie. Napatingin si Galvin kay Trixie nang may kakaibang emosyon sa kanyang mga mata. Hindi niya napigilang tumayo at lumapit rito at bigla nga niya itong niyakap ng mahigpit. Nagulat si Trixie. Galvin? Anong ginagawa mo? Tanong niya at pilit na kumakawala sa yakap nga nito. Napatras si Galvin at agad na humingi ng tawad. Pasensya na Trixie. Hindi ko lang napigilan ng totoo. Masaya lang ako. Masaya? Bakit ka masaya? Takang tanong pa nga ni Trixie. Hinaplos ni Galvin ang batok niya at napangiti ng pagod. Kasi Trixie, sa palagay ko, alam ko na kung sino nga man ang mga anak mo. At ako yun. Diretsahang saad na nga niya. Nanatiling tahimik si Trixie matapos ang sinabi ni Galvin
at kitang-kita sa mukha niya ang pagkalito. Kung gusto mo, magpa-DNA test tayo. Seryosong alok ni Galvin. Hindi ko ito sinasabi para gulihin ang buhay mo. Gusto ko lang malaman ang katotohanan. Kung gagawin natin yan, at ikaw nga ama nila, anong ibig sabihin nun para sa atin? Saglit na tumigil nga si Galvin at ngumiti ng mahina. Wala akong ibang intensyon, kundi ang suportahan kayo. Hindi kita pipilitin sa kahit na ano. Pumayag nga si Trixie sa DNA test. Tahimik siyang sumama kay Galvin sa ospital. Mangiabot sa kanilang sealed envelope, kapon nilang naramdaman ng kaba. Binuksan nga ni Trix ang resulta sa harapan ni Galvin. Sa una hindi gumalaw ang kanyang mga mata sa mga nakasulat sa papel, ngunit nang maunawaan na nga niyang ibig sabihin na pabuntong hininga siya at tumingin kay Galvin. Ikaw nga, mahina nga niyang sabi. Halos mabingi si Galvin sa simpleng tugon ni Trixie. Agad siyang tumayo. Halos matumba pa nga ang upuan at iniabot nga ang kamay sa babae. At Trixie, ay wala munang sabihin. Putol nga ni Trixie at nakatingin nga sa sahig. Walang bakas ng galit sa kanyang mukha ngunit mabigat ang iniisip niya. Hindi ko alam kung anong nararamdaman ko ngayon. Galvin, bigyan mo lang ako ng oras, okay? Para maintindihan ang lahat ng to. Natigilan si Galvin at hindi niya inaasahan ang ganitong reaksyon. Inasahan niyang maaaring magalit si Trixie, sisihin siya o kahit mag-walk out, pero ang katahimikan nito ay mas mahirap basahin. Kung hindi mo pa kayang tanggapin to, okay lang. Hindi kita pipilitin, hindi rin kita sisisihin kung hindi mo pa kaya akong tanggapin sa buhay niyo. Tumango lamang si Trixie at simpleng nagsabi, salamat. Salamat? Para saan? Tanong naman ni Galvin. Para sa pagiging kalmado mo at para sa hindi mo pagpipilit ng kung ano-ano. Yan ang bagay na kailangan ko ngayon. Isang tao na maghihintay hanggang sa handa na. Ako, kami. Nang makauwi si Trixie sa kanilang maliit na apartment, nakita niya ang quadruplets na masayang naglalaro sa sala. Napangiti siya ng mahina. Alam niyang ito ang simula ng isang bagong kabanata. Isa na hindi nga niya inasahan, ngunit maaring magdala ng liwanag na matagal na nga niyang hinahanap. Makaraan ng ilang linggo, matapos ang pag-amin ni Galvin na siya nga man ng quadruplets, unti-unti niyang pinaparamdam kay Trix ang kanyang dedikasyon. Hindi siya minamadali nito, ngunit palagi siyang nandyan para kay Trixie at sa mga bata. Matagal na niyang naiisip na dalhin sila sa Ocean Park para makabanding sila ng mas maayos. Agad siyang nagpabook ng VIP package at nag-organisa ng isang buong araw na adventure para sa kanilang apat. Maaga pa lamang ay dumating na nga si Galvin sa apartment ni na Trixie. Dala ang mga tiket at malaking ngiti sa kanyang mukha. Kumakatok siya sa pinto nang biglang bumukas ito at bumungad si Gio. Hawak ang paborito nitong laruan. Tito Galvin! Sigaw ni Gio sabay yakap nga sa binti ni Galvin. Hey champ, ready na ba kayo? Tanong nga ni Galvin at kinarga nga si Gio. Lumapit si Vivi, hawak ang kamay ni Trixie. Mahalatang nagulat nga sa biglang pagdating ni Galvin. Galvin? Surprise! Sabi nga ni Galvin, we're going to Ocean Park today, all four of us. Saad pa nga nito. Nanlaki mata ni Vivi. Ocean Park? Totoo ba, Mama? Pwede kaming pumunta? Tanong pa nga niya sabay tingin kay Trixie na tila nakikiusap. Sige na, pero sigurado ka bang okay lang na ikaw ang magbayad? It's my treat. Gusto ko lang makasama kayo, lalo ng mga bata. Please, huwag mo na akong pigilan, okay? Tuwang-tuwa naman ang mga bata habang pinagmamasdan ng iba't ibang sea creatures sa aquarium tunnel. Si Vivi ay halos nakadikit nga sa salamin dahil nga sa mga stingray. Tila kumikislap ang kanyang mga mata. Si Gio, tinuturo ang mga malalaking isda. Samantalang si Gian at Kia naman, nagkukulitan nga. Tumatawa habang pinapanood nga ang mga nakikita nila.
Ang laki ng pating, ma! Sigaw nga ni Kian sabay tingin nga kay Trixie. Ngumiti si Trixie at sinabayan nga ang mga bata. Napansin niya si Galvin na tahimik na nakatingin lamang sa kanila, tila ine-enjoy ang eksena. Parang ang tahimik mo ata. Sita naman ito. Hindi ko lang maiwasang mapansin kung paano kayo tumatawa ngayon at kung gaano kayo kaganda panoorin. You are doing an amazing job. Ang ganda ng pagpapaliki mo sa kanila. Naginit nga ang pisngi ni Trixie. Hindi niya alam kung anong isasagot, kaya tumingin na nga lamang siya sa mga bata. Ginagawa ko lang naman talaga ang makakaya ko. Nakangiti si Galvin. Sabay sabing, at gusto kong maging parte niyan. Nagbago ang tono ng usapan nang biglang humila nga si Vivian ng kamay. At kamay ni Galvin yon. Tito Galvin, tignan mo may dolphin po dun no. Pwede po ba tayong manood? Ngumiti si Galvin. Of course. Naguunahan sa pag-abot nga ng mga kamay ang mga bata sa fish treats na ibinibigay nga ng trainers. Tignan mo sila, sobrang saya nila. Syempre, pero alam mo kung anong mas nagpapasaya sa kanila? Ano? Tanong ni Trixie. Ikaw. Ikaw ang buhay nila at gusto kong maging parte niyan kung papayagan mo. Nanahimik lang si Trixie sa sinabi nito. Ramdam niya ang sincerity sa boses ni Galvin at sa kauna-unahang pagkakataon, naisip niya kung anong maaaring maging buhay nila kung si Galvin ay tuluyan nang pumasok sa kanilang mundo. Pagkatapos ng dolphin show, kumain sila ng lunch sa isang restaurant sa loob ng park. Salamat Galvin ah. Hindi ko akalaing magiging ganito kasaya ang araw na to. It's just the beginning. Marami pa akong plano para sa inyo. Sagot naman ni Galvin. Napangiti si Trixie. Galvin, hindi mo naman kailangan gawin lahat ng to. Okay naman kami kahit wala ang ganito eh. Alam ko, pero hindi lang ito tungkol sa pagiging okay. Gusto kong ipakita sa inyo na mahalaga kayo sa akin. Ikaw, Gio, Vivi, Kian at Gian. Kaya, hayaan mo akong gawin to. Trixie, gusto ko lang kayong mapasaya. Nang pauwi nakatulog na nga, ang quadruplet sa likod ng kotse ni Galvin, hawak ang kanilang mga stuffed toy na binili sa souvenir shop. Tahimik lamang si Trixie habang pinagmamasdan ang mga bata. Trixie. Basag nga ni Calvin sa katahimikan. Hindi ko alam kung kaya kong kuhanin ang tiwala mo, pero sana bigyan mo ko ng pagkakataon. Hindi lang bilang ama ng mga bata kundi bilang isang tao na handang magmahal sa'yo. Napatitig nga si Trixie sa kanya. Hindi niya inasahan ang diretsahang pahayag na yon. Hindi niya alam kung paano sasagutin si Galvin kaya napangiti na nga lamang siya ng mahina. Galvin, bigyan mo lang ako ng oras, okay? Kahit gaano pa katagal, Trixie. I will wait. Ngunit sa lumalalim nga na nararamdaman ni Galvin para kay Trixie, bigla silang naharap nga sa isang mas malaking problema. Ang matinding pagtutol nga ng pamilya ni Galvin sa kanilang relasyon. Mas lumala pa ito nang kumalat ang mga balitang sangkot daw si Trixie sa isang financial scandal na may kinalaman sa dating delivery app na kanyang tinulungan. Ayon sa chismis, may malaking halagang nawala at siya raw ang may kagagawan kahit hindi naman talaga. Pero ang hindi alam ng lahat si Althea, nakakambal nga ni Trixie ang tunay na may sala. Mula pa noon, hindi matanggap ni Althea na palaging si Trixie ang mas pinupuri, mas minamahal, at mas pinagkakatiwalaan ng mga tao sa kabila ng pagiging magkamukha nila. Lagi siyang nasa anino ng kanyang kakambal. At ngayon, natagpuan niya ang perpektong pagkakataon para nga sirain ito. Sa bahay ng mga Sandehas, isang usapan ang naganap nga nang harapin ni Galvin ang kanyang mga magulang. Anak, hindi mo ba naiisip kung anong klaseng gulo ang pinapasok mo? Mariing tanong pa nga ng kanyang ama. Babaeng may bahid ng eskandalo. Gusto mong madungisan ang pangalan natin? Dad, hindi niyo pa nga siya kilala. Hinuhusgahan niyo na kaagad. Hindi ba sapat ang ebidensya? Nakakahiya sa mga kaibigan nating Galvin.
Magsasama ka ng babaeng hindi natin alam kung totoong intensyon. Hindi makapaniwala si Galvin. Puro chismis lang yan. Hindi niyo ba naiisip na baka may ibang taong may pakana nito? At sino naman? Ang multo. Sarkastikong sagot nga ni Althea na tahimik lang kanina pero ngayon may pilyang ngiti sa labi. Galvin, gusto ko lang namang ipakita sa'yo kung sino talaga si Trixie. Dahil sa sinabi ng babae, napakunot ang noo ni Galvin. May kung anong kakaiba nga sa tono ni Althea. At paano mo naman nalaman ang lahat ng to, Althea? Tanong niya at matamang nakatitig nga sa dalaga. Bahagyang napatigil nga sa Althea. Pero kaagad nga siyang nakabawi. Concerned lang ako. Ayoko lang na masaktan ka. Sad naman ito. Pumunta ka lang dito dahil sa concern mo? Seriously? Hindi ka naman ka-close ang pamilya ko ah. Galvin, watch your words. Sad nga naman ni Galvin. Sabay sabing, matagal ng black sheep sa pamilya ang babaeng yun. At maniniwala pa ako sa sinasabi ng kapatid niya dahil alam nila ang ugali ng babaeng yan. Hindi yan mapapalayas kung wala naman siyang ginawang masama. Sad pa na naman niya. Napahilamas na nga lamang na mukha si Galvin at galit na tinignan ng mga magulang niya. Alam niyo ba kung bakit pinalayas si Trixie ng pamilya niya? Alam niyo ba? Namutla nga si Althea. At hindi nga alam ang kanyang gagawin. Nakatitig nga si Galvin sa kanya. Tumikhim siya. Isa na doon ay dahil sa akin. Dahil nabuntis ko siya. Halos lahat ng tao doon ay napasinghap. Nang dahil nga sa narinig, kahit mga katulong na nakikiusyoso sa pag-uusap nila ay napatigil nga sa ginagawa. Hindi makapaniwala ang mga magulang niya. Hindi nila alam na may mga anak pala ang kanilang anak. How could you hide this from us? At pinili mo pa talaga ang babaeng yun na buntisin? Marami namang ibang babae dyan. Sigaw pa ng kanyang ama. Kung pwede lang, sa panahong yun, hindi na lang sana dahil masakit makita na ang taong mahal mo ay naghihirap dahil lang sa isang pagkakamali. At pwede ba, Dad? Huwag kayong manghusga kaagad. Hindi niyo pa siya kilala, kaya wala kayong karapatan na sabihan ng ganyan si Trixie. Umalis si Galvin kaagad. Walang magawa ang magulang niya para pigilan nga ang anak. Alam ni Galvin na walang kasalanan si Trixie at hindi siya titigil hanggat hindi niya napapatunayan ang totoo. Ginamit niya ang koneksyon sa tech industry at nagsagawa nga ng sarili niyang investigasyon tungkol sa nawawalang pondo ng dating delivery app. Sa tulong ng isang forensic accountant, natunto niya ang mga suspicious transactions na nag-lead sa isang account na konektado nga kay Althea. Lahat nga ng ebidensya ay nagtuturo sa kanya bilang tunay na may sala. At ngayon, nasa harapan niya si Althea. Kasama si Trixie na matagal nang gustong marinig ang katotohanan mula sa sariling bibig ng kambal. Sa isang pribadong rest house ng pamilya Sandejas, naganap nga ang matagal nang inaasahang harapan. Sabihin mo sa kanila, Althea. Mariin nga na sabi ni Galvin. Hawak ang folder na naglalaman nga ng ebidensya. Sabihin mo kay Trixie ang ginawa mo. Tumawa si Althea ng hilaw na parang wala pang pinapakitang pagsisisi. Ano pa bang gusto mong marinig, Trixie? Na oo? Ako nga? Ako ang nag-frame up sa'yo. Dahil sa buong buhay natin, ikaw lagi ang bida. Ikaw lagi ang tama, ikaw lagi ang mahal ni Mama. Bakit ka nagkakaganyan, ha? Napalunok si Trixie at hindi makapaniwala sa mga naririnig niya. Ginawa mo to dahil lang sa inggit? Hindi ka pa kontento sa buhay mo, Althea? May asawa ka na, mas mayaman pa sa pamilya natin at hanggang ngayon naiinggit ka pa rin? Hindi mo ko naiintindihan. Lahat ng meron ka, gusto kong maranasan kahit isang beses kaya nang magkaroon ako ng chance na sa akin ka, kinuha ko. Sigaw nga ni Althea. Ngunit bago pa nga makasagot si Trixie, biglang bumukas ang pinto. Althea, napalingon silang tatlo at nakatayo sa pintuan ng kanilang mga magulang. Si Mr. and Mrs. Altamirano at mukhang narinig ang buong usapan. Gulat na gulat si Althea at hindi alam kung paano tatakasan ng sitwasyon. Hindi ko alam ang sasabihin ko, Althea. You disappointed us. Ani ng kanilang ama. Dad, it's not what you think, okay? Sad pa nga ni Althea.
magpapalusot pa. Kahit masakit sa amin na itakwil si Trixie. Ginawa namin. Dahil akala namin ay siya ang may problema kaya tayo nasisira. Pero ikaw palang gumagawa nun. Disappointed na dagdag pa nga nito. Wala kayong alam. Sagot naman ni Althea. Pero baka sa mukha nga niya ang gulat at takot. Nilapitan siya ng kanilang ina. Anak, bakit mo nagawa to? Yung gabing yun, napatigil nga ang lahat nang umimik nga si Trixie. Nung first time kong mapunta sa party, inutusan ako ni Althea na magpanggap na siya dahil may gagawin siya. Trixie! Tiling sigaw nga ni Althea at babalang nga nang tingin nga sa kapatid. Nagsimulang uminit ang sulok ng mga mata ni Trixie at tinignan ng pamilya niya. Nagkunwari akong siya kahit hindi naman ako sanay na magsuot ng ganun. Nalasing ako at paggising ko nawala na yung iningatan ko. I was crying at gusto kong magsumbong sa inyo, Dad. Pero huli na ako. Sinira na ako ni Althea sa inyo ng harap-harapan. Nung nalaman kong buntis ako, tinakwil niyo ako dahil nakakahiya yun sa pamilya natin at tinanggap ko yun. Kahit masakit. Wala akong kaibigan kaya nagpalaboy-laboy ako sa kalsada. Naghanap ng trabaho, kahit hindi ko alam ang kahit simpleng paglilinis lang. Pero nagpasalamat ako dahil tinuruan niyo ako noon na mag-drive ng iba't ibang sasakyan at nagamit ko yun. Enough! Sinungaling ka! Huwag kang magpaawa sa harap nila! Ikaw ang sumira ng buhay ko, Trixie! Dahil sa'yo ako ang naging ganito! Nanggigigil na sigaw nga ni Althea. Napasalubong nga ang tingin ni Trixie. Ako? Ako talagang sumira sa'yo? Oo! Kahit kailan hindi ako naging sapat kahit anong gawin ko, ikaw pa rin ang pipiliin nila. Kahit ginawa ko lang kung anong kailangan kong gawin para mapansin nila ako. Sigaw ni Althea. Halos basag nga ang tinig. Sa pamamagitan ng pagsira sa akin, mahina ngunit puno ng sakit ang boses ni Trixie. Nanggigil nga sa Althea at siniklop nga ang kanyang kamao. Kung hindi kita pina-frame up, hindi mo mararanasan kung paano maging ako. Ang laging naiiwan sa likod, ang laging mali, ang laging... Althea, tama na! Singit nga ng kanilang ina. Humarap si Althea sa kanila. Mom, Dad, hindi niyo ba naiintindihan? Para kayong bulag sa lahat ng ginagawa ni Trixie. Ako rin anak niyo pero kahit kailan hindi niyo ako nakita. Napailing na nga lamang si Galvin. Althea, hindi ka inagawan ni Trixie ng kahit na ano. Ikaw ang sumira ng sarili mo dahil sa pakikipagkumpetensya mo sa isang taong hindi ka naman kailanman tinuring na kalaban. Natawa si Althea. Isang walang buhay. Basag nga, natawa. Parang hindi nga siya makapaniwala sa narinig. Ganun lang kadali para sa inyo, no? Sisisihin ako para bang hindi niyo ako anak. Hindi namin may kakailang ginawa mong kasalanan. Malungkot ngunit matigas na sagot nga ng kanilang ama. At hindi namin kayang ipikit ang aming mga mata sa mga ginawa mo. Mabilis na bumagsak ang luha sa mga mata ni Althea. Habang unti-unting naunawaan nga ang katotohanan, tinignan niya ang pamilya niya, ang mga taong buong buhay nga niyang sinubukang pasayahin. Ngunit sa huli mag-isa pa rin siyang nakatayo. Bahagyaan niyang ibinuka ang kanyang mga labi. Tila may nais sabihin ngunit walang lumabas na salita. Sa halip mabilis nga siyang tumalikod at naglakad nga palayo. Ang tunog ng kanyang mga takong sa marmol na sahig ay parang tugtog ng bawat piraso ng kanyang pagkatao tuluyan nang nadurog. Matinding katahimikan ang bumalot sa silid matapos umalis ni Althea. Mabigat ang hangin na parang kahit sinong magsalita, hindi makakahinga ng maayos. Dahan-dahang nilunok ni Trixie ang buo niyang emosyon bago tumingin nga sa kanilang mga magulang. Mom, Dad, hindi ko naman hinihiling na agad niyo akong tanggapin ulit. Pero gusto ko lang malaman, ngayon na alam niyo na ang totoo, ako pa rin ba ang dapat itakwil? Napabuntong hininga ang kanilang ina at umiwas ng tingin. Trixie, our mistakes as parents are our own. Biglang sabat nga ng kanilang ama at lumalapit sa kanya. Hindi ka namin agad pinakinggan. Hindi namin nakita ang tunay na nangyari. At kung bibigyan mo kami ng pagkakataon, gusto naming bumawi. Napakagatlabi nga si Trixie
pinipigilan ng panginginig ng kanyang labi. Hindi pa nga niya alam kung kaya niyang magpatawad kaagad. Pero kahit papaano, ang marinig ang mga salitang yun ay sapat na upang magsimula. Lumapit si Galvin at marahang hinawakan ng kamay niya. Ano man ang mangyari, nandito ako. Hindi mo na kailangan harapin to ng mag-isa. Tumingin si Trixie sa kanya at sa unang pagkakataon matapos ang napakaraming taon, naramdaman niyang hindi na nga siya nag-iisa. Makalipas ang ilang linggo, unti-unting bumalik sa ayos ang buhay ni Trixie. Nakabalik nga siya sa trabaho. Nalinis ang pangalan niya at kahit hindi kaagad na ibalik ang relasyon niya sa pamilya, nagsimula na nga silang ayusin ito. Ngunit isang bagay ang hindi pa rin niya matakasan, si Galvin. So kailan mo aaminin? Biglang tanong nga ni Galvin habang magkatabi nga silang nakaupo at nakatingin sa mga ilaw ng syudad. Napakunot noo si Trixie. Anong kailan ko aaminin? Na may gusto ka rin sa akin. Diretsahang sagot nga ni Galvin. Nakangiti ito habang umiinom ng kanyang kape. Nanlaki ang mata ni Trixie. Ano? Trix, come on. Ngumiti ito pero kita sa mata niya ang seryoso niyang intensyon. Alam mo namang matagal na kitang gusto. Napalunok si Trixie. Hindi niya in-expect na ganito kabilis o ganito ka straightforward ang lalaking to. Galvin, you don't have to answer now. Pero gusto ko lang sabihin na hindi kita pipilitin. Hindi kita mamadaliin. I just want you to know that I'm here and I will wait. I don't know if I can do this, Galvin. Mahina na sabi pa nga ni Trixie at tumingin nga sa city lights. And I'm not asking you to rush. Sagot pa nga ni Galvin at hinawakan ng kamay ng babae at marahang pinisil. I just want you to let me in. Kahit paunti-unti lang. Kahit dahan-dahan lang. Hindi napigilan ni Trixie ang luhang pumatak mula sa kanyang mga mata. For the longest time, natakot siyang magmahal. Natakot siyang bumigay. Pero he was right. Hindi naman kailangan ng pagmamadali. Hindi kailangan matakot. Hindi kailangan ng alinlangan. Basta tandyan si Galvin. At baka oras na para bigyan niya ako ng pagkakataon. Makalipas ang ilang linggo, nang dahan-dahang pagbabago nga sa pagitan nila, sa wakas ay napapayag na rin ni Galvin si Trixie na lumabas para sa isang official first date. So saan mo ko dadalhin? Tanong nga ni Trixie nang nasa loob na nga sila ng sasakyan ni Galvin. Basta secret. Sagot naman ni Galvin na may pilyong ngiti. Naku Galvin ayoko na masyadong sosyal. Relax. Gusto kong enjoyin natin to. Sagot niya at panakanakang sumusulyap kay Trixie. After all, this is our first official date. Pero biglang, nagring ang telepono ni Trixie. Agad silang napatingin dito. Mommy! May problema kami ni Gio! Kian at Gian! Ano naman yan? Napatingin nga si Trixie kay Galvin na tila natawa nga sa urgency ng anak nila. Si Gio po mami, naiwan po sa loob ng CR sa mall. Wala po kaming pangkuha sa kanya kasi naglock po yung pinto. Ano? Paano naman kayo napunta sa mall? Umalis po kami kasama po si Althea. Napasa po na nga lamang si Trixie sa noo niya. Of course, sa mismong araw ng first date nila may kalokohan na namang ginawa ang kanyang kambal. San kayo ngayon? Dito po sa 4th floor, nakapila po kami sa milk tea habang si Gio po natrap po sa CR. Muntik nang nabitawan nga ni Trixie ang phone. Bakit niyo iniwan ang kapatid niyo sa CR? Paano siya natrap? Naglaro po kasi siya ng tagu-taguan sa loob po Napatingin si Galvin kay Trixie habang natatawa. Mukhang kailangan nang itigil ang date natin. Wala ka bang masabi kundi yan? Pagtingin nga nila ng mall, nadatnan nilang umiiyak si Vivi habang inatasan nilang Nani ay mukhang guilty sa gilid. Samantalang si Gio naman nakalabas na pala. Mommy, sorry po, hindi po namin sinasadya. Naiwan ko sa loob tapos wala akong cellphone, buti na lang may lumapit na janitor. Reklamo nga ni Gio habang nakapamewang pa.
Gio, ilang beses kong sinabi na huwag kang magtatago sa mga ganyang lugar. Sermon naman ni Trixie. Sorry na po. Habang busy si Trixie sa sermon mode, napansin ng nasa gilid lang si Galvin, nagpipigil ng tawa habang pinapanood sila. Ano nakakatawa? Inis niyang tanong. Wala lang. First date pa lang natin, full package na kagad. Meron ng adventure, action at drama. Hay nako, hindi na natuloy yung dinner natin. Paano yan? Then, let's do something better. Ngumiti nga si Galvin. Let's have a family date. Napatigil si Trixie. Ha? Vivi, Gio, Kian, Gian? Gutom na ba kayo? Tanong nga ni Calvin sa quadruplets. Yes po! Sabay-sabay nga nilang sigaw. Great. Then let's all have dinner together. Kami ng mami nyo. Kasama kayong apat. Ano game? Nagkatinginan nga ang mga bata at biglang tumili. At napayehay na nga lamang. Napabuntong hininga na nga lamang si Trixie. Calvin, this is supposed to be our first date. First date pa rin naman natin to ah. Wala naman akong sinabi kung dalawa lang tayo, diba? Napakunot ang noo nga ni Trixie. Pero sa loob-loob niya, hindi niya naitago ang kilig. Kasi sa totoo lang, mas maganda ang magiging family date nila sa araw na yon. 2 taon nga ang lumipas, mula nung naging opisyal na nga sina Galvin at Trixie. At ngayon ay kasal na nga sila. Masaya at tahimik ang buhay nila kasama sina Vivi, Gio, Kian at Gian. At ngayon, may bagong miyembro pa ng pamilya na si Celeste. Mommy, bakit lagi na lang si Baby Celeste ang pinabantayan ni Daddy? Reklamo nga ni Gio habang nakahulukip-kip. Tama Mami, lagi na lang siya kinakarga, kami rin po dapat. Dagdag pa nga ni Vivi, sabay turo kay Galvin na abalang pinapatulog ang baby nila. Tumingin si Trixie kay Galvin. Hindi niya inaasahang magiging super daddy to kay Celeste pero mukhang wala nang makakapigil dito. Kapatid niyo rin naman si Celeste, 'di ba? Kailangan niyo rin naman siyang alagaan. Dahil baby sister niyo siya. Sagot nga niya. Pero unfair po, lagi pong kinakarga siya ni Daddy. Saad naman ni Kian. Gusto niyo kayo buhatin ko rin? Biglang singit naman ni Galvin, sabay lingon sa quadruplets. O sige, bubuhatin ko kayong lahat. Wag na po! Sabay sagot naman ng quadruplet sabay takbo palayo. Samantala si Althea, abala sa paghahanda ng baby shower niya. Buntis siya. At sa wakas wala na nga siyang insecurities sa buhay. Hindi pa naikasal sina Trixie at Galvin, nakausap na nga nito ang kapatid niya. Naging sincere nga sa paghingi ng tawad si Althea dahil unti-unting na-realize ang kamalian na ginawa. Trix, hindi ko alam kung paano ako makakapagpasalamat sa'yo. Sabi ni Althea, magkasama silang nag-aayos nga ng baby clothes. Dapat lang. Natatawang sagot naman ni Trixie. Sa lahat ng pinaggagawa mo noon, aba dapat lang magpasalamat ka. Tumawa nga si Althea. Grabe ka naman. Pero seryoso. Salamat talaga. Hindi ko akalaing magiging ganito ako kasaya ngayon. Oh, di buti naman. Kasi kung hindi babatukan talaga kita. Biro pa nga niya. Nagkatinginan sila bago sabay na tumawa. Habang busy ang lahat sa baby shower ni Althea, biglang nakaramdam ng kakaiba si Trixie. Wait lang. Humawak nga siya sa tiyan niya at biglang parang nahilo. Trix, okay ka lang? Nag-aalalang tanong nga ni Althea. Parang gusto kong sumuka. Nagkataon ngang naroon ang doktor nilang pamilya. Kaya agad itong lumapit. Trixie, kailan ka huling nagkaroon ng period? Seryosong tanong nga nito. Napatingin siya kay Galvin. Na noon ay nag-aalala rin. Parang, oh my gosh, Dok baka. Biglang realization nga ni Althea. Nagulat si Trixie nang kinuha ng doktor ang wrist niya at chinek ang pulso. Trixie, I think you're pregnant. Nagulat nga si Trixie. Ha? Oh my God,
dalawa tayong buntis? Sigaw pa nga ni Althea. Nanlaki naman ang mga mata ni Galvin. Totoo ba to? Napaatras si Trixie. Hawakan siya niya. Wait lang, ang bilis naman ata. Si Celeste pa nga lang. Love, hindi na to bago sa atin. This is a blessing. Natatawang sagot naman ni Galvin. Saka siya niyakap. Oh my God, magkakaroon kami ng bagong kapatid. Sad naman ang mga bata. Habang si Althea naman, hindi mapigilan ng tawa. Trixie, ang galing natin. Magkasunod tayong magkakaanak. Parang dati lang away tayo ng away eh. Napangiti na nga lamang si Trixie. Hindi niya inaasahan ang twist ng buhay niya. Noon siya ang laging lugmok, laging inapi, pero ngayon may pamilya na nga siya at may isa pang parating. Habang ang matatanda ay nag-aasaran. Ang quadruplets naman ay may sariling discussion sa isang tabi. Vivi, gusto ko baby brother this time. Seryosong sabi nga ni Kian. Ayoko, gusto ko baby sister ulit. Sad naman ni Vivi. Pigisa na tayo ng gusto natin ha. Si Celeste girl, so dapat ngayon baby boy naman. Sad naman ni Gian. Bakit ikaw nasusunod? Kasi ako ang kuya mo, ako mas matanda. Napaisip nga ang mga babae. Mommy, daddy, ayoko ng baby boy, baby girl, pulit please. Napatingin ang lahat sa kanila. Hoy, di mo naman pwedeng i-order yan. Tawang sagot nga ni Trixie. Basta gusto ko po, baby sister. Sumali naman sa sigawan ng mga lalaki. No, baby brother. Nagkatinginan nga sina Trixie at Galvin tapos sabay tawa. Mukhang kahit hindi pa pinapanganak may laban na agad tong baby natin ha. Bulong ni Galvin. Kapal mo, ikaw talaga may kasalanan nito eh. Siniko siya ni Trixie pero ngumiti rin siya. Biglang may naisip nga si Althea. Since sabay tayong buntis, dapat matchy yung names ng babies natin. Matchy? Nagtaas kilay nga si Trixie. Althea, hindi to best friend bracelet. Mga bata to. Pero ang cute diba? Imagine mo pag tinawag sila, laging magka-rhyme. Sumabat nga si Galvin. Huwag mo nang bigyan ng ideas yung kapatid mo. Baka ang ending, pang-anime yung pangalan ng anak natin. Di mas okay. Excited na sabi nga ni Althea. Napailing na nga lamang si Trixie. Pero deep inside, kahit na naguguluhan pa nga siya sa nangyari, hindi niya may kakila excited nga siya. Ang baby shower ay naging isang hindi inaasahang double celebration. At ang ingay ng tawanan na saran at sigawan ng mga bata ay pumuno sa buong venue. Sa gitna ng lahat, nakaupo si Trixie sa tabi ni Galvin. Nakahawak sa tiyan niya. Hindi pa rin makapaniwala sa bagong balita. Diba dapat ako muna ang bida ngayon? Biro nga ni Althea na kunwaring nagtatampo habang inihimas ang sariling tiyan. Aba sorry hindi ko naman sinadya. Sagot ni Trixie. Pero seriously, ang galing talaga ng timing natin. Dagdagan ni Althea sabay akbay nga sa kapatid. Magiging sabay naman tayong busy. At least may kasama ako sa hirap. Napabuntong hindi nga si Trixie. Pero ngumiti na ngayon. At least, sure na tayo na laging may kalaro ang mga anak natin. Love, kahit kailan hindi ako magsasawang magkaroon ng mas malaking pamilya kasama ka. Sad naman ni Galvin. Napakunot na si Trixie. Wait lang ilan pa talaga ang plano mong anak ha? Nakarami ka na Napangiti nga si Galvin. Depende. Sabay kipit balikat. Hanggang kaya pa natin. Hoy, hindi ako baby factory no? Natawa na nga lamang si Galvin at niyakap nga si Trixie. Samantala, sa kabilang banda patuloy pa rin ang away ng kambal. Vivi, kung girl to hindi kita kakausapin ng 1 linggo. Kung boy, ikaw din hindi ko kakausapin ng 1 linggo. Sagutan nga nila. 1 buwan, 1 taon. Nagkatinginan ng dalawa tapos sabay na bumaling nga kay Trixie at Galvin. Mommy, Daddy, sigurado ba kayong gusto niyo po pang dagdagan tong pamilya natin? Sabay nilang tanong.
Hindi napigilan ni Galvin at Trixie ang matawa. Sa totoo lang may point nga ang mga bata. Chaos na nga sila. Paano pa kapag may dagdag na? Pero habang tinitigan nga ni Trixie ang pamilya niya, napagtanto niyang ito ang buhay na pinangarap niya noon. Masaya, maingay, puno ng pagmamahal. Kaya kahit sigurado nga siyang magiging magulo na naman ang buhay nila, ang sagot niya ay isang matamis na oo na naman. Ang buhay ay hindi perpekto. May salusan, tampuhan, at pagkakamali. Pero sa dulo ang tunay na pamilya, hindi nagiiwanan. Hindi hadlang ang nakaraan para sa pagbabago. Kahit gaano pa karaming pagkakamali, ang nagawa may pagkakataong bumawi, magpatawad at muling magsimula. Dahil sa uli, ang pinakamahalagang yaman sa mundo ay hindi pera o tagumpay, kundi ang pamilya na laging andyan para sa isa't isa. At dito na nga po nagtatapos ang kwentong pagmamahalan ni Trixie at Galvin. Maraming salamat po sa lahat ng mawalang sawang sumusubaybay at shout out po sa mga sumusunod. To our members, shout out po Batang Ibunan, Torres Brigida, and to our commenters, shout out Rose Martinito, Angelita Ablao, Luz Viminda, Rivera, Presbyteros Rose Ostonalito, Norhana Gani, Alexander Coraza, Merly La, Prescavilla, Havana, Lolita Sikat, Flor Cabrera, Forever, Mika Ayla, Eder, Estelita Mahia, Ann Mariano, Elsa Opiane, Helen Morillo, Elvi Candontol, Josefina Mangahas, Kidim Tess, Ellie Evangelista Anderson, Emily Kinlog, Juliet Caday, Carmencita Falcon, Ana Maria, Lovina Galang, Grace Nesbet Hanaban, Merly Lynn, Josie Guadalupe, Nora Bell Savannah, Linda Loriezo, Gina de Guzman, Ernesto Rosel, Merlita Sampani, Romel, Evangeline Zamora, Liliana Bebe, Capricorn Girl, Fena Vares, Mary Tauring, Mercy Villantes, Susan, Annalyn, Marilu, Flora, Marie, Maria, Geraldine de Jesus, Jean de Bes, Ellie Evangelista Anderson, Merlin Bilbar, Senen Orzame, Leonora Retiban, Mary Grace Duyag, Leo, Arad Hani, Rose Martinito, Rosemary Vasquez, Annie Hoson, Torres Brigida, Marilyn Babula, Rebecca Tezuka, Imelda Forteza, Gemma Barrera, Presbyteros, Angeline Bautista, Mercy Villantes, Veronica Briseño, Edralina Gatchoan, Veronica Briseño, Violeta Murillo, Teresita, Teresa Bulie, Christine Flores, Nesbet Hanaban, Flor Salvalion, Kuwait, Raquel Labay, Kuya Atok, Lani Pardillo, Eva Violeta, Presbyteros Rose, Amy Regalado, Teresita, Pres Cavilla Havana, Precious, Lilian Naubebe, Ellie Evangelista Anderson, Marziel Arcilias, Rosemary Palaganas, Rose Martinito, Ding Liege, Alexa Gomez, Jomira Bueno, Amy Fenavares, Irma Emma, Lali Emralino, Tortillas Gaming, Matea Estrera, Annalie Flor, Rosemary Tinito, Rosemary Palaganas, Excelsis Tagala, Emily Kinlog, Rosemary, MM, Penning Escal, Neri Cabangon, Lucia Baldo, Rosemary Vasquez, Londono Villas, Faye, Rosemary, Angelo, Vicky Adlaon, Mercy Villantes,
Rezeline Unday, Allen, Ace, Nino Regidor, Jeyo Cadtec, Escapades Matilda, Irma Valerio, Agustina Aniceto, Cecilia Alvior, Naitan Canada, Lily Roda Barcial, Eli Ramirez, Doris Day Pangan, Lynn Lee of Macau, Reyes, Rebecca Tezuka, Noel Macero, Rizalina Credo, Mitchie Karch, Romel Carion, Juliet Panlilio, Lynn, Merlilyn Zenny Marion, Benoni Anya Lucas from Bacolod City, Merlina Aparata, Annalyn Nantes, Flordette, Lorena Utod, Faye, Anita Hernando, Roach Ann Rodriguez, at shoutout na rin po sa lahat ng mga walang sawang sumusubaybay. Maraming salamat po.